Hi guys, Kim here again. And kung hindi nyo ako kilala, ako nga pala yung nagki-create ng content about sa bus na kino-convert namin into a mobile home. And I hope na patuloy kayong nanonood dun sa series na yun with my latest episode nga na bus reveal wherein tinuro ko kayo dun sa loob ng bus after nung base construction ng kanyang interior. Gusto ko lang mag-create ng video to explain kung bakit ba namin to ginagawa or bakit kami interested into moving in to mobile home. Narinig niyo na ba yung quote na 20 years from now, you will be more disappointed by the things that you didn't do than the things that you did. Ito yung quote from the author of The Adventures of Tom Sawyer, si Mark Twain. Naniniwala ako na Tom Sawyer is my inner child, an imaginative, free-spirited, mischievous but playful kid. First time kong narinig tong quote na to nung takot na takot akong mag-resign from my first job as a software developer. This quote gave me the courage to move out from my comfort zone and venture other companies and opportunities. Before kami nag-commit dito sa project na to na mobile home, we're actually living in a 35 square meters na condominium around Mandaluyong. It was a small space, pero we live comfortably naman, lalo na nung kasagsagan ng COVID. If you know me or Jean personally, you would know na mahilig talaga kaming mag-travel and isa yun dun sa mga na-miss namin talaga during the quarantine. Kaya instead of traveling, we watch plenty of movies, series in Netflix, anime, you name it. Pero one particular movie or documentary na napanood namin is about two Europeans na nagpunta ng US to buy a school bus. Ang tawag nila is Schoolie. Tapos, kinonvert nila yon into a mobile home and they traveled the North America. Somehow, that documentary inspired us. Tapos, syempre, nagsa-search din kami dun sa YouTube, tapos TikTok. Tapos, yun na lagi yung nakikita namin dun sa feed. Siguro, nagko-cross lang siya dun sa aming mind, pero hindi siya talaga nagmamaterialize. Kaya ako nabanggit yung quote kasi parang kung hindi namin siya sisimulan, kailan pa namin siya gagawin. It was crazy pero we eventually bought a bus from a junk shop sa may Nueva Ecija and hoping na ma-convert namin to into a mobile home. Pagkabili namin ng bus, dinala namin siya sa Magallanes, Cavite. Gumagana pa siya that time. Sinumulan namin yung process. Every weekend, pupunta kami dun sa Magallanes tapos gagawin namin kung ano yung kaya namin gawin. So, sinumulan namin sa pagtatanggal ng mga upuan, tapos tinatry din namin i-maintain yung makina by starting the engine. Eventually, one day, hindi na siya nag-start. So, inisip ko siguro baka battery lang, ganun. Tapos, nawalan na rin kami ng time kasi emotionally and physically draining siya. Dahil sa every weekend, from Mandaluyong, magdadrive kami papuntang Magallanes. It was a 2-hour drive, tapos sobrang konti or sobrang liit lang nung mga magagawa namin dun sa bus. Not to mention yung iba pa namin commitments during weekends. Siyempre may mga family gatherings, may mga birthdays, tapos meron din mga travels, tapos meron mga work-related travels. Kaya hindi rin talaga namin siya napagtuunan ng pansin. Earlier this year, nag-usap kami ni Jean, tapos nag-made kami ng decision to fully commit dito sa project na to kasi walang mangyayari. So, isa sa mga major decisions namin is nag-move out kami from our condominium dito sa Bacoor, Cavite para mas mapagtuunan namin ng pansin yung bus. Kasi mas malapit na siya, mas madali na for us to travel to Magallanes. Doon ko din naisip na mag-create ng series or i-document yung bus conversion namin by uploading a weekly video sa YouTube kung ano na yung status ng bus, starting from sa pagpapaandar namin dun sa bus, tapos dun sa maintenance phase, and also yung construction phase. Siguro somehow, alam ko na din na ganito din katagal talaga yung process na pagdadaanan namin. Ang good news is, na nagawa naman siya. Satisfied naman kami dun sa output na kinalabasan niya, di ba? Pero ano nga ba yung other reasons kung bakit namin gustong tumira into mobile home? Yung pinaka-obvious na reason is yung freedom to roam. Imagine kung kaya mong dalhin yung bahay mo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Parang pagka magta-travel ka na ngayon or pagpupunta ka sa province ng Pilipinas, hindi ka na ngayon time-bound kasi somehow gusto mong puntaan lahat kasi limited lang yung time, konti lang yung
yung days. Meron na kami ngayong option to live indefinitely in a certain town as long as we want, to learn more about their cultures, to try out different foods, different cuisines, to enjoy different scenery. Our trip, our rules, kumbaga yung making setup in case magkatotoo nga yung hope namin na yun. Second reason is simplicity and minimalism. Sa panahon ngayon, nagtataasan ngayon yung mga presyo ng bilihin, di ba? Tataasan yung presyo sa grocery, kuryente, tubig, marami pang iba. Ang saya lang mabuhay outside Metro Manila or mas malayo from Metro Manila kasi the farther you are from the city or from Metro Manila, the more affordable din yung mga necessities or yung mga needs mo. Sa minimalism kasi mapapaisip ka kung bumibili ka ba ng gamit para mabuhay or nabubuhay ka para bumili ng gamit. Yun yung cycle na siguro sa in the back of our minds gusto namin i-break or magstay away from that cycle, from that rat race. Living in a mobile home actually encourages it, yung minimalism, kasi since maliit na yung space mo, mas magiging meticulous ka na ngayon sa pagbili ng mga gamit. Conscious ka na ngayon kung kailangan mo ba talaga nito, kailangan ba talaga natin ng ganitong appliances, kailangan ba talaga natin ng washing machine or dryer, so on and so forth. Not to mention yung savings na pwede mong makuha from paying rent, from paying amortization. Yes, nagmamahal din yung gas, pero yung overall savings namin compared to living in Metro Manila is mas malay pa din. Besides, hindi naman namin plan na mag-move very frequently. Although semi-believer lang naman ako ng minimalism. Ultimately si Jin talaga. That's a topic from a different video. In short, if we get rid of the things that we don't really need, baka makuha natin yung peace na we deserve. Ang third reason kung bakit kami nag-commit with this project is Starlink. Sobrang fan ako ng Starlink na yan since nung nag-last sila sa US. Tapos parang mga after 6 months yata or 1 year, di ko na matandaan, nag-accept sila ng pre-order or ng global pre-order. Pero that time, wala pa silang kinomit kung ano yung mga countries na uunahin nilang isupport. Actually, meron akong video about that dun sa pre-order and mga Starlink updates. Hindi yung mga videos na meron akong mga engagement or mga views kahit papano. So kung di nyo alam, Starlink is a global satellite constellation. Ang vision is to provide a global internet service. So basically, they are a global internet provider using satellite. Kaya noong 2021, nag-place talaga ako ng pre-order kahit na hindi pa nila sinasabi kung isusupport nila yung Philippines, di ba? Pero eventually nga, after 6 months din, sinabi na nga nila na there are early talks about the Philippines and Starlink. Estimate ko nga that time is by the end of 2022, meron na dapat Starlink dito sa Pilipinas. Since parehas naman kaming work from home ni Jin, magiging helpful yung Starlink sa amin, sa work namin. Kasi although makakatipid ka living in a mobile home, syempre, hindi pa rin tayo immune sa gastos. Kaya kailangan pa rin natin ng work. And matutulungan tayo ni Starlink to do that. Hindi na kami magiging work from home, magiging work from anywhere in the Philippines na kami ideally. Yun guys, yung backstory ng ating bus. Kung bakit tayo bumili and kung bakit tayo interested na tumira sa mobile home. I hope that you find an inspiration about this video and backstory. Hindi man mobile home yung project na nasa isip nyo, pero baka meron kayong project na matagal nyo nang pinapagpaliban. Baka sa inyo na ito to take the first step. Sabi nga, a journey of 1,000 miles begins with a single step. So what's next? What's next sa bus serye, sa ating bus? Ang next phase nga natin is for us to finally move in dito sa ating bus, di ba? As I mentioned sa previous episode, there are still few things na we still need to prepare. Number one nga is yung kortina. Kailangan nating maglagay ng kortina. Tapos, second is magpagawa ng mga foam. So, nakakita na kami kung saan magpapagawa. Sa Mandawi Foam, nagko-customize sila ng mga foam and ng mga backrest. Next in line sa priority is yung power. Kasi currently right now is nanggagaling pa rin sa external source yung ating power. Kaya yun yung next na kailangan natin ma-acquire. Nag-iisip kami if bibili lang kami ng power station. Merong mga brands like Bluetti or EcoFlow. Ito yung mga off-grid solutions, ika nga. Kasama dun sa power station is yung solar panels. Kung gusto natin ng real off-grid solutions, hindi pwedeng
power station lang yung bibili natin. Kailangan natin ma-recharge yung ating power station through solar panels. Siguro yung last doon sa list namin is yung ipagawa nga yung windshield ng ating bus. Kasi hindi tayo pwede mag-travel ng basag ang ating windshield at lagi tayong mapapara. Yun guys yung ating long-term plan and kung bakit tayo interested na mag-move in dito sa mobile home. Thank you for watching. If you like this kind of content, please don't forget to like, subscribe, and share. And i-hit nyo na rin yung notification bell. See you on the next one. Bye!